Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Randy Terencio. Shoutout kay Felchay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang manipis na unggoy ay sumalakay sa harap, na dinagdagan ng pinakamataas na apoy, at pagkatapos ay sa mabigat na kamao ng higanti, ganap na tinatakan ang Aaron mula sa itaas hanggang sa ibaba, mag-ingat. Malakas na sigaw ni Pangolin, ngunit halatang huli na. Ang malaking kamao ay direktang pumutok sa pintuan ng mukha ni Aaron. Kung magpapatuloy ang suntok na ito, dapat itong maging meat pie. Sa oras na ito, naunawaan din ni Aaron na huli na, apat na kaluluwa ng hilagang underworld, Buzz. Ang 8 gininto ang katawan ay biglang kumalat, at pagkatapos ay sa lakas ng katawan, direkta nilang kinain ang pag-atake ng 3 tao sa isang hininga. Boom! Kapag ang isang suntok ay tumama sa karne, ang pinakamataas na apoy ay tumama din. Kinuha ni Aaron ang lahat ng mga order, hinawakan ang kamay ng manipis na unggoy at direktang tinamaan ng isang biglaang puwersa. Bang! Ang payat na unggoy ay lumipad ng 10 metro. Sa napakalaking panginginig ng boses sa lupa, na nagtutulak ng hindi mabilang na alikabok, ang ika-38 na figurinihan ay umatras din ng bahagya, at ang bawat figure ay kumikislap din ng bahagyang ginintoang. Bagamat ang Aaron ay matagumpay na inatake ng 3 walang hiyang taong ito gamit ang maruming paraan na ito ng walang gaanong paghahanda, kailangang sabihin na kapag ang 8 gininto ang katawan ay matatag na, lahat ng naruroon ay nagulat din nang nakabuka ang kanyang bibig. Ano ito? Direktang mahirap dalhin. Tsaka expert ba yan parang higanti? Ang susi ay, maaari kang magdala ng 3 sa isang pagkakataon at lumipad ng isa sa parehong oras. Ito ay hindi isang tanong kung ang mga tao ay maaaring gawin ito, ngunit isang bagay na ang lahat ay hindi nangangahas na isipin ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang pinakamaluwalhating sandali sa buhay para sa sinumang naruroon upang maging hindi magagapi sa ilalim ng buong pag-atake ng alinman sa kanilang 3. Ngunit ang taong ito ay naglaro lamang ng highlight na sandali ng 3 beses sa isang pagkakataon. Ang pinakamahalaga, ang taong iyon ay makakagawa ng 8 numero sa isang iglap. Ang isang grupo ng mga tao ay parehong natigilan at ignorante, na may isang malakas na pagkabigla sa pamamagitan ng paraan, poof. Doon, ang payat na unggoy ay biglang samubo ng lumang dugo at hindi na makagalaw pa. Sa nakaraang pag-atake, minsang iniwan ni Aaron ang kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong ito, ang Aaron ay hindi. Pakiramdam ni unggoy ay napawi ang buong katawan, at ang mainit na sakit ay halos hindi makapaniwala at ang young master na si Leo at ang higanti doon ay halos hindi makapaniwalang nakatingin kay Aaron na umaatres. Nangyari ba ito? Damn it, you're the most overbearing man na nakita ko, salamat sa akin, lalaki ako, o mai-inlove ako sa iyo. Gayunpaman, kapag naiisip mo ito, ang iyong panloob na kapangyarihan ay maihahambing sa Xiaoxiao, at ang panlabas na kapangyarihan ay maaaring magpakain kay Piho, mga taong naso-suffocate. Dapat matagal ko nang pinag-isipan. May sirakang kapital. Sa pag-iisip nito, biglang naramdaman ng Pangolin na bigla siyang nakaramdam ng matinding pakiramdam. Kahit na 7 taon na siyang nabigo na habulin si Xiaoxiao, ngunit maaaring makuha ng lalaking ito ang puso niya sa isang iglap, bumaba ang tingin niya dito. Kung siya ay Xiaoxiao, ang mga ganitong multiple choice na tanong ay talagang hindi mahirap piliin. Hindi naman sa hindi sapat ang kanyang Pangolin, ngunit ito ay talagang Aaron, na sapat na upang ituro sa iba, kahit ang mga bata ay marunong pumili. Mapait na ngumiti si Pangolin. Sa oras na ito, ang 8 gininto ang katawan ni Aaron ay biglang umindayog at naging isang figure. Walang dating kawalang interes sa kanyang mga mata, ngunit walang katapusang galit. Maging ang mga naruroon ay nakadama ng isang
Nakakatakot na amoy mula sa kamatayan sa kanyang mga mata, Aaron. Ang lalaking ito ay galit na nagkatinginan si Child Leo at ang higanti. Biglang ngumiti si Aaron ng napakalamig at dahan-daang naglakad papunta sa kanila. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Isang hakbang, dalawang hakbang, tatlong hakbang. Kahit na nakasalampak sila sa lupa, nakatitig pa rin sila sa kanilang mga binti, umatras sa gulat, at sinubukan ang kanilang makakaya upang ilayo ang kanilang sarili mula sa lalaki, dahil malinaw naman, bawat hakbang palapit, sila naramdamang mas malapit sa kamatayan, matabang tigre, harang, harang. Nagpanik si Child Leo, bagamat ilang dekada na siyang spoiled, pinahiya ang iba ng di makatwiran, at hindi alam kung ano ang takot. Ngunit ngayon, siya ay natatakot, kahit nasa labas ng normal, at kinopya ang mga bagay na karaniwang nagpapahiya sa iba ng walang kabuluhan sa kanyang sarili bagamat ito ay labis na nakakainsulto at kabalintunaan, mayroon pa ba siyang ibang pagpipilian sa oras na ito? Next second, nung nakita niyang palapit si Aaron, napaatras pa rin ang katawan niya. Halika, alam mo ba kung sino ako? Ako ang iyong master ng pamilya Liu, nagmamadaling sigaw ni Child Leo, at hindi napigilan ng kanyang ulo ang pag-iling ng Aaron. Malamig na ngumiti si Aaron. Para sa Aaron, lahat ng tao sa mundo ay pantay. Ang mga pagkakataon ay hindi binigay sa kanya, ngunit hindi niya ito pinahahalagahan. Bukod dito, lihim niyang inatake ang sarili sa gayong kasuklam-suklam na paraan. Iyon ay, maaari mong ihinto ang sneak attack na ito. Paano kung isa kang ordinaryong tao? Natatakot ako kung pakakawalan mo sila, malalagay ka sa panganib, at ang mga magnanakaw ng asong ito ay hihingi pa rin ng awan ng ganito. Natatakot ako na ngayon lang sila magiging proud at mayabang. Kaya paano kahabagan ng Aaron ang basurang ito? Ngumiti ang malamig na boses, at sa sumunod na segundo, bigla niyang itinaas ang kanyang paa. Ang ilang higanti sa kanyang harapan ay biglang pinalayas ng Aaron. Takot ang mukha ni Child Leo, ngunit ang boses niya ay kalahati lang ang nailabas. Ang kanyang kamay na parang kamay na bakal ay nakatusok sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, lahat ng puwersa ay natipon sa kanyang lalamunan, at ang kanyang katawan ay nagsimulang gumaan at bumangon ng dahan-dahan. Nagulat ang lahat, si Child Leo ay direktang nakabara sa kanyang lalamunan gamit ang isang kamay, na parang may dalang yangji. Ito ay hindi lamang isang simbolo ng lakas, ngunit higit sa lahat, bilang anak ni Liu, sino ang nangangahas na gawin ito? Walang ganap na pangalawang tao sa walang kapantay na disyerto na ito. Ang Aaron ang una, at palaging mauuna, maliban na lang kung bumagsak ang pamilya Liu, at maliban na lang kung malipol ang pamilyang Fang, at ang disyerto na lungsod ay maghahatid ng bagong pagbabago sa pattern. But this too unless, is simply a dream, let go. Let go, okay. It's so uncomfortable, ay. Muntik na akong malagutan ng hininga. Pulang-pula na ang mukha ni Child Leo, at ang hindi komportable nitong paghinga ay halos maramdaman niya ang takot sa kamatayan sa kanyang harapan. Ang higanti at ang payat na unggoy ay nag-aalalang tumingin sa isa't isa. Alam nila na kung ang bata ay ma-accident, lahat ay naghihintay para sa sila ay kamatayan, ngunit sa kasamaang palad, ang mga payat na unggoy ay namamatay na ngayon parang bundok ang katawan, kumaway ng malaking kamao at direktang tumama sa Aaron. Sa oras na ito, ayaw pang tingnan ng Aaron. Pinagpag niya ang kanyang libreng kanang kamay sa isang kamao. Pagkatapos, bahagyang tumutok siya at inipon ang kanyang lakas, at ang parehong kamao ay dumiretso. Sa oras na iyon, kinuha ni Aaron ang batang si Liu sa isang kamay at hinampas ang higanti gamit ang isang kamay. Mayabang at mayabang, may bakas ng hegemonya sa kay-abangan, anong ginagawa niya dito? Isang kamay para makipagkompetensya sa matabang hukbo. Bulalas ng isang tao. Bang! Halos sa pagbagsak ng boses ng lalaki ay may mapurol na ingay at nagsalpukan ang dalawang kamao. Ga! Isa pang. Kakaibang ingay, sa pagkakataong ito, halos nanlaki ang mata ng lahat at napatingin sa dalawang taong binomba. Sa kakilakilabot, ito ay ang kanilang mga braso bagamat ang isang kamay ay medyo maaliwalas, ang mga kalamnan nito ay napakakapal. Ang bawat kalamnan ay parang isang malaking bato, na nagpaparamdam sa mga tao sa pananaw, kung ang isa ay ang Mount Tai, ang isa ay isang itlog ay buo pa rin,
ngunit ang bundok ay parang makapal na braso. Storytelling channel sa YouTube. Ang makapal na braso ng bundok na iyon, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay may malubhang pagbaluktot sa anit. Kahit na ang mga buto sa braso ay tumusok sa makapal at walang kapantay na mga kalamnan, na nagsiwalat ng mga puting buto, na may halong dugo, na nakakatakot sa mga tao, ito, lahat ay natigilan. Ang mga buto ng kamay ng bundok ay nag-iisa, mas makapal kaysa sa buong kamay ni Aaron, ngunit sino ang mag-aakala na ang gayong makapal na braso ay direktang mabali sa paglaban ng halos pagbabawas ng dimensyon? Puff! Ang mabangis na bibig ng higanti ng dugo ay bumulwak, at ang kanyang mga mata ay natatakot at hindi makapaniwala. Siya, sa kanyang kanang kamay, si Mr. Liu, na kinurot ng lalamunan ni Aaron, ay nakatingin din sa kanyang mga paa. Sa kanyang mga mata, Aaron pa rin ang Aaron, na malinaw na isang hindi maarok at lubhang kakilakilabot na diablo, lumayas. Sa sandaling uminom siya ng mahina, biglang gumalaw ang kanang kamao ni Aaron, at isang malakas na puwersa ang agad na tumama sa braso ng higanti na tila bundok ngunit kasing lambot ng bulak. Agad na napaatras ang lalaki ng ilang hakbang, at sa pag-aatubili, bumagsak siya pabalik sa lupa ay ang pagyanig ng lupa at alikabok sa lahat ng dako at tuluyang nabigla sa bilis. Ang payat na unggoy ay hindi niya kalaban sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang matabang hukbo ay tuwirang naduraj sa mga tuntunin ng paglilinang, ang taong ito ay maaaring lumabas sa pinakamataas na apoy ng pamilyang Liu. Hindi si Mr. Liu ang umaatake sa pagbabawas ng dimensyon, kundi siya. Talagang tinutuligsa niya ang pagbabawas ng dimensyon. Sinong mag-aakala na ang isang lalaking napalunok ng kanyang hininga ay isang banal na tao? Ang mundo ay puno ng mga eksperto. Ang tinatawag na eksperto, medyo nakatago sa bundok, at isang malaking nakatago sa lungsod, sabi ng katotohanan ito. Ang lalaking ito ay hindi isang taong disyerto, ngunit mas katulad ng isang lalaki mula sa Central Plains. Hehe, itong bahagi ng Central Plains ay talagang isang tagong dragon at nakayukong tigre. Hindi mo ito maaaring pagnanasaan. Ito rin ay nagsasabi sa amin ng isang katotohanan. Huwag ka munang magpakitang gilas. Kailangan mong malaman na may mga tao sa labas, at may mga araw sa labas. Kung kukunin mo, tatanggapin ko talaga. Bata at mapagmataas, tila ang mga tao sa disyerto, tulad ko, ay talagang maliit at makitid, nakakamis sa perlas, at natatakpan ng hangin at buhangin. Tama ka. Sa paglipas ng panahon, walang nakakaalam kung anong uri ng pervert ang maaaring maging ang taong ito. Matapos ang pagkabigla, maraming tao ang malayang nag-uusap. Ang mga babaeng umiibig na sa isa't isa ay may mga bituin sa kanilang mga mata. Gusto pa nilang bigyan ng Aaron ang isang unggoy sa sito, tik, tik. Biglang, sa oras na ito, sumabog, ng malinaw at banayad na patak ng tubig ang bumasag sa mga bulong at kapuruhan ng tanawin. Nang maghanap sila ng prestihiyo, nakita nila na ang banayad na tunog ng tubig ay nagmula kay Child Liu. Isang patak, dalawang patak. Ang tubig na iyon ay patuloy na tumutulo sa sulok ng pantalon ni Child Liu at tumama sa lupa upang bumuo ng isang maliit na dalampasigan. Umihi. Halos matapos iling ang higanti, ang lalaki ay ganap na natakot na umihi. Alam niyang tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa, dahil ang dalawa niyang pinakamalalaking katulong ay lubusang may kapansanan, at wala siyang kakayahang lumaban, lalo na sa harap ng mga demonyo tulad ng Aaron. Pinagsisihan niya ang kanyang ginawa ngayon. Kung hindi, sa halip na makabara sa kanyang lalamunan sa paghihintay na ideklarang patay, umupo siya sa ikatlong palapag, umiinom at kumakain. Siya pa rin ang batang Panginoon ng pamilyang Liu na iginagalang ng lahat, hindi ngayon, na parang isang aso na nababaliw at natatakot. Ngunit, kapaki-pakinabang pa ba ang pagsisisi, nawalan siya ng huling pagkakataon? Hindi. Huwag mo akong patayin, kaya kung gawin kahit anong gusto mo, maaari kitang bigyan ng pera o iba pang bagay. In short, basta hindi mo ako papatayin, madali lang magsabi ng kahit ano, pakiusap, desperadong pagmamakaawa ni Child Liu. Sa oras na ito, nawala ang kanyang dignidad, sa madaling salita, hindi niya kailangan ng dignidad kapag natatakot siyang umihi sa publiko, malamig na tinitigan siya ni Aaron at iniisip ang kredibilidad ng kanyang mga salita. Ngunit sa mga oras na ito, ang tindera ay biglang tumakbo ng nagmamadali sa pangunahing bulwagan sa likuran niya,
Sino? Sino ang pangolin? Oo, hinahanap ka ng isang VIP. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!